Sa lahat ng mga kasapi at bumubuo ng pamunuan ng Pasig Christian Fellowship, kasama na ang mga sangay nito sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Magiging maligaya at makabuluhan ang Pasko kung ating tunay na mauunawaan ang kahulugan at kahalagahan nito. Here in the US, some people do not even acknowledge this wonderful occasion, judging from the way they greet one another at this time of the year. Happy Holidays is a greeting not consistent with this glorious occasion. We have many holidays each year, and to greet a person Happy Holidays might be construed as referring to all holidays that are celebrated each year. Sa ganong uri ng pagbati, nasaan ang tunay na dahilan ng masayang pagdiriwang tuwing katapusan ng taon? Nasaan si Jesus na dapat kilalanin sa panahon ng Kapaskuhan? Ano ba ang kahulugan ng Pasko sa bawat isa sa atin? Meron pong 7 P na dapat nating tandaan pagdating sa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Pasko. Pag-ibig, pagbibigay, pagliligtas, pagdating, pag-alis, paghahatol, pagsasama-sama. Nais ko po kayong dalhin sa napakagandang bahagi ng banal na kasulatan, siyang sentro at puso ng Ebanghelyo. Sapagat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na Kanyang ibinigay ang Kanyang kaisa-isang bugtong na anak, upang ang sino man sa Kanya'y manampalataya ay huwag mapahamak, bagkos ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Let us pray. Lord, as we celebrate this wonderful occasion of loving and giving, may we be reminded that Jesus alone is the reason for this season. That Christmas is the first coming of Thine only begotten Son as a fulfillment of Your promise to save mankind from sins and iniquities. May we celebrate this wonderful occasion, worshiping and praising the Messiah and not any other figure nor personalities who are not even part of the Christmas story as written in the Holy Scriptures. May we truly understand the whole meaning of Christmas through the power of Your word. And as the shepherds in the field had joyfully proclaimed, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill to all men." We thank You, Lord, for all the wonderful things that You are doing unto us. Yours is the glory and the power and the thanksgiving. In Jesus Christ's name we pray, and everybody said, Amen and Amen. Ang Pasko ay pag-ibig. For God so loved the world. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 8, God is love. God is love. Ang Diyos ang pag-ibig. 1 Corinthians 13:13, faith, hope, and love, these three, but the greatest of these is love. God kind of love is the greatest of all. It is agape. Kakaiba sa lahat, beyond compare. Buksan po natin ang ating mga Biblia at ating basahin ang tunay na meaning ng salitang pag-ibig. 1 Corinthians chapter 13, babasahin po natin magmula verse 4 to verse 7. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself.
is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. Yun po ang uri ng pag-ibig na mayroon ang ating Panginoon. It is a God kind of love that is able to love the unlovable, the sinners, and even His enemies. Ang sabi po doon sa unang bahagi ng John 3:16, "For God so loved the world." The world means sinners, sinful people. They are the object of God's love and plan of salvation. Luke 19:10 says, "I came to seek and to save that which is lost." Lost means sinners. Ang tuunan ng pagparito ng ating Panginoon dito sa madilim at magulong mundong ito ay ang mga taong makasalanan. Ang kanyang pag-ibig ay nakatuon sa mga taong kaaway ng pananampalataya. Ngunit ang utos ng Panginoon ay ating mahalin, maging ang ating kaaway. Matthew chapter 5 verse 44, "But I say unto you, love your enemies. Bless those who curse you, do good to those who hate you, pray for those who spitefully use you and persecute you." Ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan. 1 John chapter 4 verse 11, "If God so loved us, we also ought to love one another." Ang sabi po rito, kung tayo'y inibig ng ating Panginoon, dapat din ay ating mahalin ang ating kapwa. Mayroon pong isang bahagi sa banal na kasulatan na nagsasabi, kung ating kinamumuhian ang ating kapwa, ang ating kapatid, ang sabi po roon, you are guilty of murder. Ganun po kasidhi ang kaparusahan sa mga taong mayroong puot at galit sa kanilang kapwa. Ang kabayaran po sa kasalanan ay kamatayan. Ang Pasko ay hindi lamang pag-ibig kundi pagbibigay. Ang sabi po sa ating teksto, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay. At ang bagay na kanyang ibinigay ang pinakamahalaga sa lahat. Ito'y walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Love is best expressed through giving more than saying. God expressed His love to us by giving His only begotten Son, the best that heaven can give. Jesus expressed His love by giving His own life for the remission of our sins. John 10:11, "I am the good shepherd." The good shepherd gives his life for the sheep. John chapter 10 verse 15, "I lay down my life for the sheep." We are the sheep of the Lord. Nang ating makilala ang ating Panginoon sa ating buhay, tayo'y itinuring na mga tupa ng ating Panginoon at tayo po ang kanyang hinirang na mga anak. He gave His only begotten Son to serve as a sacrifice, an offering for our redemption and salvation. Gusto kong bigyan ng diin yung salitang only begotten Son. Kaisa-isang bugtong na anak ay kanyang pinahintulutan na magdusa at maranasan ang kamatayan para sa kasalanan ng iba at hindi sa kanyang sariling kasalanan. It is therefore a sacrificial giving. Sabi nga doon sa definition ng pag-ibig sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, "Love suffers long. Love bears all things,
endures all things. Again, it is a sacrificial giving. This Christmas, what will you give to God? Can you lay down your life for Him? Marami sa atin ni hindi makapagbigay ng tama sa tithes and offering, and we say, I love God. Malakay 3:10, ang hinihingi ng Panginoon ay hindi ang ating buhay, kundi ang ating pagsunod sa pamagitan ng pagbibigay as an expression of our faith and love unto Him. Ang Pasko ay hindi lamang pagbibigay, hindi lamang pag-ibig, kundi pagliligtas. Ang sabi po sa ating teksto, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gusto kong ituon natin ang ating mga isip doon sa salitang believes in Him. Believe is faith, and we are saved by faith. Yung salitang believe ay nangangahulugan ng pananampalataya at tayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ephesians chapter 2 from verse 8 to 9. For it is by grace that we have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one should boast. Luke 7:50, your faith has saved you. Faith is reposed in Christ alone, dahil siya lamang ang tunay na tagapagligtas. Kasi sabi, believes in Him. Yung salitang in Him means that He is the only Savior that gives eternal life. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. John chapter 10 verse 10, while the thief cometh to steal, to kill, and to destroy, the Bible says that He came that we might have life and have it more abundantly. Acts chapter 4 verse 10, nor is there salvation, I think verse 12, nor is there salvation in any other, for there is only one name given under heaven by which man shall be saved, and that name is none other than Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Ayaw ng Panginoon na sino man ay mapahamak. Ayaw ng Panginoon na sino man ay mamatay, dahil ang tao ang pinakamataas na uri ng kanyang nilalang. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang pagliligtas ay may kaakibat na pangyayari na dapat nating maunawaan. Unang-una ay ang pagdating. Hindi po natatapos yung kasaysayan dun sa punto na sabihin natin na ang kanyang pagparito ay gawain ng pagliligtas. May kaakibat pong mga pangyayari ang bagay nito. Unang-una, alalahanin po natin yung napakahalagang bagay na magaganap sa darating na panahon, ang muling pagdating ng ating Panginoon. Dapat po nating tandaan na ang Pasko ay ang unang pagdating ng ating Panginoon. It is the first coming of the Lord Jesus Christ, and it was prophesied in the Scriptures, and it came to pass. Ang sabi po sa Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord Himself shall give you a sign, behold, a virgin, or the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will rest upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. Ito po ang mga kapahayagan sa banal na kasulatan, at ang lahat ng ito'y naganap.
ang unang pagdating ng Panginoon ay hinulaan, ipinahayag at ang lahat ng mga hula ay naganap. Gayon din, sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, dapat nating unawain na ito'y bahagi ng kaganapan ng pagliligtas ng Panginoon sa mga taong makasalanan. The second coming of the Lord Jesus Christ will come to pass as it was prophesied in the Scriptures. Why? Because the promise was made by the Lord Jesus Christ Himself. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. The first time He came, remember that He was the Savior. But the second time that He comes, He will be the Judge. Mayroon pong pagdating, mayroong nalalapit na paghahatol, sapagkat ang pagdating ng Panginoon sa pangalawang pagkakataon ay hindi lamang nangangahulugan ng kaligtasan ng ating kaluluwa at katawang lupa, kundi ito ay may kaakibat na paghahatol. Dapat nating tandaan na sa pagdating ng Panginoon ay kukunin niya at ipagsasama ang mga tao na naniwala at nanampalataya sa Kanya. Ipagsasama niya doon sa Kanyang kaharian sa langit at magkakaroon ng paghahatol doon sa tinatawag na judgment seat of Christ. Hindi upang parusahan ang mga anak ng Diyos, kundi upang alamin kung anong uri ng gantimpala ang ibibigay ng Panginoon sa kanila. The judgment at the judgment seat of Christ is not for condemnation, but for rewards. While on the other hand, after the millennial kingdom, or 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ on earth, the wicked dead shall be likewise be resurrected from their graves, and they will face the Lord in judgment at the great white throne. There they will be judged, their names will be located in the book of life, and if not found, they will be cast out into the lake of fire. Mga kapatid, dapat po na ang bagay na ito ay tandaan nating lahat. Hindi puro pagdiriwang, hindi pawang kasayahan lamang ang dapat nating tandaan sa pagdating ng ating Panginoon. Dapat din nating alalahanin na ang Panginoon ay muling darating sa pangalawang pagkakataon, at sa pagkakataong iyon ay gaganapin ng Panginoon ang paghahatol at ganap na kaligtasan ng ating buhay. At pagkatapos na ang tao'y hatulan, lalong-lalo na ang mga mananampalataya, pagkatapos na sila'y bigyan ng gantimpala, ang gagawin ng Panginoon ay ipagsasama tayong tunay doon sa Kanyang kaharian, at doon tayo mananahan sa Kanyang piling hanggang sa dumating ang takdang panahon na tayo ay bababa muli dito sa lupa upang makisama sa paghahari ng ating Panginoon sa mahabang panahon. At hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay, sapagkat ang Panginoon ang siyang maghahari sa atin. Siya na tinatawag na kasintahang lalaki ay makikipag-ugnay at makikisama sa kanyang kasintahang babae na walang iba kung hindi ang iglesia, tayo na bumubuo ng iglesia ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa panahong ito ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang mga bagay na ito ay dapat maging malinaw sa bawat isa sa atin. Tandaan natin sino ang dahilan ng Kapaskuhan. You have to understand that the only reason for this season is the Lord Jesus Christ, at wala nang iba.
sa ating kapanahunan, maraming tao ang nakatuon sa ibang bagay bukod sa ating Panginoon. Nakatuon sa mga kasayahan, sa mga bagong damit, sa mga pagtitipon-tipon at pagsasama-sama, gaya ng aking sinabi kanina, maging sa uri ng pagbati, nakikita natin na walang halaga sa kanila ang okasyong ito. Ang kanila lamang iniisip ay yung kanilang sariling pagpapala at kaunawaan. Nakakalimutan nila na ang dahilan sa panahong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga kapatid sa Pasig, muli ako po'y bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at ang aking dalangin, lalo pa tayong maging malapit sa ating Panginoon, tayo magmahalan sa isa't isa, magkaisang tunay upang sa gayon ay maluwalhating tunay ang ating Panginoon. Salamat po at minsan pa mula dito po sa ang tawag namin ay United States of the Philippines sa New Jersey. Magandang gabi pong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all.